Mga magpapagutom ha. Tapos ilang months pa yun bago dumating sa pinagsulatan mo. Kumain ka na ba? 3 months mo nga antayin. Let's be honest. Mas maraming cases ng cheating ngayon compared sa Dati. Old school vibes ng panliligaw. Sana i-continue nyo lang yung Mga older generations. Magkaroon sila ng problem. Hindi naman solusyon yung breakup sa kanila. Hindi yun yung number one option nila. May pagpupulong na naman. Yes, sir. Pupulong na naman, bagong papakinggan. Hello guys! Welcome back sa... Kumain na ba kayo? Lumig naman ang boses nito. Sobrang thoughtful naman na ito. Kumain na ba kayo? Sakto-sakto yung mga binabarat mo yun, tol. Oo naman, syempre. Kung di mo pa napapanood, men ha. Baka kasi hindi mo alam eh. Sila, alam na nila yan. Oo. Yung previous podcast namin is about sa panliligaw, tol. Uy! Mga magpapagutom ha. So, after manligaw, Oo. ilan lang yung pwede mangyari sa'yo, pre? Ituturo ko. Ito or ito. Oh? Sige, alin mo na yung gusto mo sagot? Ito or ito? Siguro yung... Ayun muna. Ano ba yan? So kung ito yung manliligaw, no. No. Reject agad. Rejected. Okay. Pero kung ito yung manliligaw, Oo. gantong get up Oo. Gantong get up. Ganyang Tas itsura. Gantong itsura. Ang taas naman ang tingin mo sa Sasagutin. sarili mo, tol. Yup. So, either sasagutin ka or i-reject ka lang. Kaya-reject ka. Yun lang yun. Uy, yun lang yun. Yun lang yun eh. Oo. Doon muna Depende. kaya tayo sa positive side after mo manligaw. Sa akin muna. Sa positive Yung side. sinagot muna. Kasi marami nga akong katanungan, min. Kasi, syempre, masasabi kong veterano na kayo sa relationships. Ano yung pinaka-longest mo? I mean, ano yung current mo ngayon? 1 year. 1 year. Tapos yung current mo ngayon? Sabihin na lang natin, 20 years. Uy, ilan taong ka na? Ilan taong ka na? 22. So, 2 years old pa lang kayo, men. Ayun na, staying strong talaga. Pero totoo? Hindi ka. Hindi, I mean yung totoo. 6 years. 6 years? Haba na to. Grabe. Ilang years mo siya niligawan? Gano'ng katagal? Siguro 1 taon din. Kasi nung time na yun, high school ako nun eh. Syempre, yung mga risk ko, hindi pa talaga... Ganon ka pa, hindi, Unspoken. wala pa. Unspoken poetry pa ako nun. Hindi pa rin tawag nun, poetry pa yun. Poetry pa yun. Parang 1, 2, 3, mahal pa din kita. Grabe yun. Nung high school ako, 1, 2, 3, magpupush miran ako. Dota? Ayun na yung sa akin dati. Grabe, napapansin rin natin say, bata pa naman tayo. Pero from high school ages, yung high school natin or to high school now, malaki na kaagad yung difference. What more pa kaya yung sinasabi ng mga lola natin na yung panahon nila, ganito sila magjowa. Yun yung mga gusto ko yung tanong sa inyo. Ikaw ba, Andre? Pag nagde-date kayo ng jowa mo ngayon, especially LDR, ano yung mga sabihin natin Friday night, ano yung date nyo? Walk us through the date. Okay, syempre since LDR nga kami, 'di ba? Nakakapag-date pa rin kami. Hindi siya yung hindi limited ang pagde-date sa physically lang, yung labas kayo together ganyan. Okay. So ngayon mas convenient na yung dating pagdating sa panahon natin kasi may technology na eh. Facts. Pwede kayo mag-call tapos sabay kayong manood ng kahit anong gusto niyo movie, 'di ba? Sabay 'yon. Or laro kayo ng games na gusto niyo. So basically pagbabonding sa amin ngayon kahit LDR is madali na lang compared sa dati pag LDR dati, 'di ba? Isipin mo paano kayo magbabonding. Yung letter na sinulat. 'Di ba? Tapos ilang months pa 'yun bago dumating sa pinagsulatan mo. Hello, Hal. Kumain ka na ba? 3 months mo nga antayin. Diba? Ngayon, sobrang convenient na talaga para sa ating mga Gen Z or basta sa mga nakaabot ng gantong era na sobrang di na natin na-experience yung hardships ng mga magjowa dati. Totoo. Grabe. So, sa mga nagtagal, sa mga until now sila pa rin, tas ganun yung pinagdaanan nila. Hands down talaga sa kanila. Sobrang tatag nila kung ganun. Kasi knowing na faithful sila dalawa sa isa't isa. Pero ako personally, isa sa nilolook up to ko yung mga old school generation. Kagaya na sinabi mo na wala silang masyadong communication.
pero mas madalas magkaroon ng high school sweethearts yung mga dati. And tita Ronnie, high school Parents sweethearts. ko. Parents mo? Ako din. Alam ko, hindi, parang college na. Pero still, ganun pa rin. matagal pa din. Ikaw ba? High school sweethearts. So talagang, At di ko alam. Grade school. Yata high school. pero parang mga college ka na. Hindi nata. Okay lang. Pero sila pa rin. Yan ang importante. Yun yung mahalaga dun. Kaya, dun parang props din sa old school. Titibay na love. Ang titibay na love nila. Pero props din sa Gen Z. Kasi nasabi mo kanina, kayo, nagagawa niyo na lahat ng bagay na yun. Pero, dahil nagagawa niyo na yung mga bagay na yun, may mga positive sides dun. Siyempre, sa bawat positive side, may mga negative side na nakakibat. Which is, dahil meron ng mga ganong social media, mas accessible yung cheating. Oo. Let's be honest. Kumbaga, Mas maraming cases ng cheating ngayon compared sa dati. Yung mga tinatawag na micro-cheating. Micro-cheating, emotional cheating. Manipulate. Hindi ko lang kung same lang yun pero feel ko same lang yun. Itanong lang natin sa kanila. Oo. Sa mga nakakaalam kung ano ba yung differences ng mga bagay na yun, mga micro-cheating, emotional cheating, physical cheating. Alam namin parang iisa lang siya. Pero ano ba talaga? I-comment nyo. Kasi gusto rin namin maalaman para at least maging aware kami, no? Basta lahat sila cheating, kumbaga. Oo. Cheating is cheating pa din. Oo. Wala nang micro. Oo. Tama. Wala nang basta cheater ka. Basta cheater ka. Hindi mo na sinasabi. Meron nga sa micro-cheater ako, di ba? Hindi naman ganun. meron nga sa Bible nakasulat, Jacob was a cheater. Uy. Pero hindi lahat ng Jacob. So, dati pa, busy pa, may cheater na. Uso na ang cheating. Oo. Nabasa ko sa Biblia yan, tol. Jacob was a cheater. Uy. Yun nga, ano yung masasabi nyo sa Gen Z? The way they love nowadays as couples? Ulit. Ano masasabi mo sa mga Gen Z or sa relationship nyo? Kasi Gen Z rin naman kayo as a relationship. Ano yung things na talagang ginagawa nyo na nag-work talaga para umabot kayo sa 7 years? Di lahat ng tao kaya yun. Siguro patience, mahabang pasensya. Isa yun sa kailangan mong ugali pagpapasok ka sa isang relationship. Para mas tumagal, kailangan talaga sobrang haba ng pasensya mo. Pag-iintindi mo din. Ganun. Tsaka syempre yung date nyo, pag lumalabas kayo, kaya importante din yun na at least once or twice a week, kung busy kayo, dapat kailangan nyo pa rin magkita kasi syempre para hindi nawawala. May bonding time pa may rin. bonding time pa rin. Ikaw, Dre. Ano ulit yung tanong? Ano yung mga ginagawa mo ngayon as a Gen Z? Mga pwede rin gawin pwede rin gawin nyo na makakatulong na mag-work yung relationship nyo. Kasi yung mga 1 year is matagal na siya. Sabihin natin, sa panahon ngayon, 1 year. Ang normal na relationship, let's say average 6 to 8 months. Months, yeah. Pero 1 year is an achievement. So, ano yung ginawa mo? Ngayon na. Actually, dati parang 1 year pa 1 year lang. Yung mga, previous generations na 1 year pa lang naman kayo. Ngayon, sa atin, achievement na yun. Uy, tumagal kami 1 year. Exactly. Kasi hindi po lahat ng relationship ngayon sa generation namin is nagtatagal talaga. So, kung tatanungin mo, anong ginagawa namin since more than half ng relationship namin is LDR. Dapat hindi talaga mawala yung bonding time nyo, ganyan. Tsaka communication. Lalo na hindi naman kami nakapagsama, diba? So, need namin makipag-communicate sa isa't isa. Need namin, parang keep your partner updated ba, kumbaga. Hindi naman all of the time nag-chat kami, diba? Siyempre, minsan busy ako or busy siya. What's an update? Differentiate an update. Is it, kakain ako, magsisiyar ako, iinom ako ng tubig. What's an update like? For you, for your perspective. Sa perspective ko, hindi naman siya yung literal na bawat galaw mo, i-update mo siya. Like, the simple, lang yun. Alam mong gusto mo ipaalam sa kanya, yung naiisip mo siya. Parang ganun. Good morning, baby. Gising ko lang, ganyan. Tapos kain ako.
Kaya na, hindi na yung magugas na ako plato, hindi na yung akit na ako sa... Hindi na yung gano'n. Yung enough lang para alam niya na naiisip mo siya. Facts. Yun yung, misconception ko din yun. Yung update para sa akin, parang every minute, every second, dapat sinasabi ko yung ginagawa ko kasi feeling ko pag hindi ko nasasabi, hindi ako nag-update. Feeling ko, yun yung sa akin kasi pag ako nag-update, kumain na ako, maghugas ako ng pinggan, pagkatapos ko maghugas ng pinggan, maliligo na ako. Ganun ba? So, ewan ko, depende siguro tao. Depende sa tao. Ikaw ba? Update. Hindi ko masya. Hindi ka Nag-update ako. Pero... Nakitang tamad ka pala na mag-update. Hindi. Nag-update ako, pero sasabihin ko lang, yung mga necessary na kailangan kong sabihin. Naalis ako, ganun. Pag good morning, good night, aalis ako, ganun. Kakain lang kami. Yun. Kasi pag baka, yun, yung pag matagal ako masyadong hindi nakapag-reply, minsan, naiinis. Kaya, nagsasabi lang ako, pero sige, yun lang. Alis kami. Big part na rin talaga yung updating no? Diba, speaking of updating ang sarap mag-update sa isang tao na hindi ko naman sinasabi na kailangan may balik sa atin, diba? Ang sarap mag-update sa isang tao na alam mo yun, na-appreciate niya talaga yung updates mo. Totoo. Yung pag nagsabi ka, thank you so much. For updating. I appreciate it a lot. Sobrang sarap lang mag-update. Hindi naman sa nag-expect kami ng ganun pag nag-update kami or what. Iba lang sa feeling talaga. Yun yung mga simple things na pag ginawa natin, simple things, yung mga to-dos para mas mag-work yung relationship natin. And while nagsasalita kayo, boy, naramdaman ko na ikaw, sabi mo, yung iba yung updates mo. Iba yung updates mo, iba yung updates ko. Gusto ko malaman nyo na iba-iba ng relationship. So kasi naririnig ko parati, kapag ito yung ginagawa ng isang relationship, sasabihin, ang immature naman yan. That's not true. Kung yun yung nag-work para sa relationship nyo, at kasi kahit sabihin na ibang tao na immature siya or things like those, kung yun yung nag-work, edi go for it lang, di ba? Kaya yun yung mga bagay na pwede natin gawin para patuloy lang. Kasi sa kanila, immature yung updating, yun yung nag-work para sa amin Hindi naman namin sinabi na dapat lahat ng relationship mag-update. Kung nag-work naman yun sa inyo na hindi nyo alam ginagawa ng partner niya the whole day lumipas or ilang oras lumipas, good for you, diba? Kung gano'n kayo kasi, secured or what? Secured. Tama yung term. And trust. Kami naman, trust naman yung isa't isa, pero iba lang talaga sa pakiramdam yung ina-update ka na, kasi yung simpleng pag-update, parang naiisip mo yung partner mo, diba? Tsaka it's part of building trust din, min. Actually, kahit naman yung mga parents natin nag-update yan sa isa't isa, diba? Magagalit yung nanay mo. Kunwari, umalis na lang bigla tatay mo na walang sinasabi kung nasan siya. O kaya ano oras Minsan pa nagpapaalam pa yung tatay natin sa nanay natin, diba? Diba? Ganun yan Totoo naman yun. How do you build trust in this Gen Z era? Is it still the same when building nung old school na sinasabi nila? Or may bago may bago na bang way to build trust today? Yung pag-build ng trust ngayon, feel ko iba na siya sa dati. Kasi ngayon, 'di ba, since lahat naman tayo, hindi man, most people meron ng gadget para makuha mo yung trust ng isang partner mo. Meron kasi mga partner na kunwari, pahiram ng phone mo. Ayaw ipahiram. Diba? Tapos sasabihin niya, hindi kasi talaga ako nagpapahiram. Hindi, privacy ko to. Ganyan. Or, may makikita ka kasi na pinag-uusapan namin mga tropa ko. Ganyan. Parang, that's one way of breaking your partner's trust. Kasi, ibig sabihin may tatago ka. Totoo. So, kapag binigay sa'yo ng partner mo yung phone niya, as in, kahit anong gawin mo, tapos di ka niya tinitingnan, is because alam niya sa sarili niya na wala siyang tinatago sa'yo na kapag may makita ka man is, hindi masisira yung trust mo sa kanya. Like, everything, yung partner mo na yun, yung nagpapahiram ng phone mo kahit kailan mo gusto, kahit gaano katagal mo hiramin. Kumpiyansa. Na alam niya sa sarili niya na faithful siya. Kahit anong paghahagilap mo dyan, kahit anong pag-search mo dyan,
Pag ano ng past niya, wala kang masasabi na something na hindi mo pa alam. 'Di ba? May makita ka man, alam mo na 'yun eh. Tama. Tama. Maganda yung sinabi mo rin na makikita na alam mo na. So it is very important, kagaya na sinabi natin sa huling podcast, yung sa pagliligaw, it is very important na sa simula pa lang ilatag nyo na lahat ng cards. Hindi yung best foot forward na sinasabi natin. Upfront ka agad. Upfront ka agad. Kasi kung may mga things ka na tinatago, dun pa lang, nagsisiraan na kayo ng trust. Dadagdag ko lang din ko ba? Bago ka, alam ko maganda yung ano mo eh. Kasi marami. Maganda yung sasagutin mo. Ay, so, Tol, tol. Halos lahat ng ano natin ngayon sa buhay is nasa phone na. A big part of our lives, nasa loob ng cellphone. Basta lahat ng ginagawa natin, basically, naka-record doon sa phone na yun. Andun lahat makikita. Totoo. Facts. Ito na yung buhay natin, cellphone. Oo. Whether we like it or not. That's the truth. Pag tinignan mo yung phone ng isang tao, doon mo makikita kung anong klaseng tao siya. Tingnan mo yung phone niya, 'di ba? Tapos mag-scroll ka sa Facebook niya or sa kahit anong social media account niya. Tapos makikita mo opposite gender, puro laman ng social media niya. Oo, tama. Oo, tama. So sa tingin mo, dapat mo i-trust yung partner na yon. Kasi for sure, I mean, siguro 99.9% of the time, kaya puro opposite gender yun nandun sa feed niya. Yun yung nakikita. Is because yun yung mga pinapanood niya. Tama. Yun yung mga tinitingnan niya, 'di ba? Yun yung mga stock niya. Kasi ang social media may algorithm yan eh. Kung ano lumalabas sa'yo is because yun yung kaya nga suggestions yung tawag eh. 'Di ba? At, may add to that, meron pa mga not interested. Pwede mo yung not interested yun. So kung totoo talaga na hindi ko alam yan, 'di ba? May mga partner na bakit puro babae to? Bakit puro lalaki to? Tapos sasabihin lang, hindi ko alam yan, wala naman akong ginagawa. Tapos lahat ng scroll niya, puro opposite gender. Delikado Diba? yan, tol. So, kung wala ka talagang alam kung sa ganon, di ba? Eh, di not interested mo. Kasi pwede naman yun eh. Tama. Ako, lagi ako nagnanandit. Ako din. Ganun lang yan. Puro ano lang dun. Para hindi na next time na yun, kung totoo man yung sinasabi mo na hindi mo alam kung bakit ganyan yung lumalabas ha, di ba? Eh di not interested mo siya para next time, wala nang ganon. So, tama. Depending on the level of trust na meron kayo sa partner nyo, dapat ibigay nyo din yung parang part nyo talaga. Gusto ko talaga yun, boy. Tama. Ikaw, anong take mo dun? Saan? Trust. Trust. Who? Anong take ko sa trust? How do you build trust nowadays? How do I Like, be? as a Gen Z, How in do I this build era trust? na Puro ano. puro technology. Siguro be open lang sa partner mo. Like, open kung ano yung mga ginagawa mo, sabihin mo lang sa kanya, ganun. Parang, trust is update eh. Ngayon nowadays eh. Trust is equal to updates. Okay. Formula. Formula yun. Formula. Proper communication plus updates is equal to trust. Ngayon generation na to, yun na yung napapansin ko. Kasi, syempre, hindi naman tayo laging nasa bahay lang. Lagi tayo nasa labas. So, anong i-expect ng partner natin sa atin? Syempre, dun sila aasa sa updates and everything, kung ano man. Dun sila kukuha ng trust. Basta ganun. Gets ko yung sinasabi mo, pero hindi to basta-basta na, okay, let's do this para lang ma-update yung partner ko. Ay, hindi. Pero, Hindi. hindi. Baka magkaroon sila ng misconception na porket nag-update ka, kailangan ka pagkatiwalaan na. Siyempre, dapat yung update mo, yun yung talagang ginagawa mo. Oo. Hindi yung yun lang yung papakita mo para hindi magalit yung partner mo. Kasi minsan, may mga, alam mo naman na yun, may mga nagsasama-sama, tapos, kunwari, magkakaibigan, sasama-sama. Tapos yung update niya lang is, kunwari, naglalaro lang sila. Okay na, tapos na yung update, pre. Ano na tayo? Inom na uli tayo. Yung mga ganun tao, di ba? So, hindi porket nag-update ka, kailangan pagkatiwalaan mo na agad yung partner mo. Gusto ko yung sinabi mo. Isa rin yun sa na-realize ko after nung mga past relationships. Na kung ano yung ginagawa mo, yun yung ginagawa mo. Hindi yung, minsan kasi, inamin ko, minsan may mga times na pag mag-update ako, medyo lang, half Half lang na, half lang yung sinasabi ko kasi yung the rest,
alam mo may something na hindi okay sa kanya. Kunwari, si mom, sasabihin ko, ma, kasama ko si Andre. Yun lang sasabihin ko. Kasi ang paalam ko sa bahay nyo. Pero nasan tayo? Minsan, kunwari, nasa bahay ni Kirby, ganun. Yung mga, example lang naman. Kaya yun yung mga don'ts. Don'ts natin. So, pag nag-update tayo sa partner natin, be lang lagi. 100%. Truthful lang, Honest. 100% honest. Tsaka may dadagdag pa pala po isa Ano? trust. Kasi parang hindi ako na-content sa sagot. Sige lang. yung parang, for me, building trust is proving yourself muna. Kung kanino man, kung sa partner mo or sa parents mo, you have to prove yourself first before earning their trust. Yun. At may add to trust. No, little lies. No White small, lies. no white lies. Na, itong mga white lies na to, nagpa-pile up siya hanggat sa, kunwari, bawal ka mag-coke, pero nag-coke pa. Parang wala namang Ano mangyari bang sa coke amin yun? Parang ganun. Coke Zero. Coke Zero. Coke Zero. Yung mga ganung bagay. Kasi, dun pa lang, parang, minsan, yung thinking, sa gantong kaliit na bagay, naglalay ka. Paano pa kaya sa sobrang malaking bagay? Tsaka nagiging comfortable ka na mag-lie na sa kanya. Kasi, it always, start small, diba? Tapos, maging comfortable ka sa maliit na yon, parang sobrang wala na yun sa'yo. So, medyo lalaki na yan na onto yung mga lies mo, diba? So, yun yung mga don'ts natin. Don'ts natin yung small lies, yung... Ano pa yung mga don'ts natin, boy? Ayun nga, huwag kang magsisinungaling sa partner mo. Basically, Either small, either big. Huwag. always be, truthful sa partner mo. Kasi, Tama. ang tiwala, kapag nasira yan, mahirap na ibalik talaga eh. Totoo. Sa previous generations hanggang sa generation natin, wala nagbago. Yun lang yung Constant talaga. constant yun. If you break someone's trust, sobrang hirap na ibalik niyan. Pag nabalik mo, wag mo na ulit sisirain. At bihira lang magkaroon ng pagbabalik ng trust. Kasi kapag pinagkatiwalaan ka for the second time, ibig sabihin mahal ka talaga ng tao. Tama. So isipin mo, ganun ka kalala kapag sinira mo pa yung pangalawang chance mo. Binababoy mo na siya. Nakakatuwa kasi dahil din sa old school type of love na kinagisnan ng mga lolo at lola natin. Sabihin natin, may na-pick up na rin naman tayo sa mga ganung kwento nila. Yung nabanggit nga natin, yung pangaharana, yung lolo ko, minsan nag-iigib ng tubig. Yun yung mga, nakakatawa siya isipin, pero ang cute na ganun talagang ginagawa ng mga lolo at lola natin. Ngayon, paano na lang natin matatranslate yung sobrang pagmamahal na mala old school? Kasi sinasabi nila, old school type of love Is the best, is the best kind of love. Now, as Gen Zs, ano yung mga pwede natin gawin? So, kasi medyo na feeling ko kung umaabot na dito yung point ng parang gusto na marinig ng mga viewers yung ano ba yung dapat kunin nyo sa ano ba yung old mga school? dapat kunin natin sa old school na on our perspective na pwede natin matranslate sa Gen Z upang mas mag-work yung mga relationships natin. Ikaw na muna. Ikaw yung pinaka-veterano eh. Oo. Ano ba? 6 years eh. 7. 6 years, malupit to eh. Pwede nating mapulot sa mga Old school na Old dapat school. gawin natin old para school. Kasi timeless yung old school eh. Timeless yun eh. So, ngayon kasi, sobrang rare na yung mga tao, mga lalaking gumagawa ng parang old school na type of approach. Ganun. Tapos pag nangyari yun, syempre sobrang ma-appreciate ng babae. Yung simpleng harana ka lang. Ako inarana ko girlfriend ko dati. Oo. Pumunta ako sa bahay. Oo, Oo. Hindi ako marunong mag-gitara nun. Nagsama lang ako ng kaibigan ko nun na nagigitara. Tapos ako yung kumakanta. Grabe. May picture ka nun? Wala eh, kasi Sana ilagay sa high school pa kasi yun eh. Sayang. Nakalimutan ko na nga yung kinanta. Feeling ko harana yun. Justin Bieber siguro. Hindi. Tagalog. Baby, are you Harana ata. So, syempre yung mga ganung bagay, sobrang na-appreciate nila yun. Tsaka yun yung nagsiseparate sa'yo among others. Yung mga ganung bagay na yun. And sana yun yung gawin nyo pa rin. Huwag nyong hayaan na may
Sorry, tol. Kasi medyo nailap ako, tol, eh. Grabe, nagsasalita pa lang siya. Isipin nyo, nagsasalita pa lang siya. Kasama ko pa lang. Paano pag ginawa nyo pa? Yun lang, sana hindi mamatay yung old school vibes ng panliligaw. Sana Or dating. i-continue nyo lang yung yung ganun kasi syempre yun yung yun yung magsi-separate sa inyo from others kung may mga hindi ko na rin papatagalin yung sasabihin ko. Kasi masyado na namin tinik yung time nila, no, Dre. Sa akin, ligawan mo araw-araw yung partner mo, whether babae ka or lalaki ka. Ligawan mo, pakita mo kung sino ka, pakita mo yung pagmamahal mo. Ikaw, Dre. Akin, yung generation kasi natin compared sa, 'di ba? Okay, previous generations, mga older generations, magkaroon sila ng problem. Hindi naman solusyon yung breakup sa kanila. Hindi yun yung number one option nila. Number one option nila is fix the problem. Diba? Ano yung sa generation natin ngayon, what is the number one solution kapag nagkaroon ka ng problema? Breakup. Diba? Breakup agad. Hindi ayusin yung problem eh. Palitan yung tao. Oo, yun. Which is Lakas na tawa rin. which is para sa akin, yun yung nagsiseparate sa old school love eh. Kaya kung bakit ang daming, alam mo yon yung nabanggit natin kanina na high school sweethearts sila, ganyan. Is because ganun yung pananaw nila eh. Parang it's not me versus you eh. It's us versus the problem. Yeah. Diba? So yun yung maganda sa old school love. Yun yung gusto kong madala natin bilang mga Gen Z. Makuha natin sa kanila as a lesson. Na porket may problem ka sa taong to, sa partner mo, di solusyon yung palitan mo siya. Exactly. Diba? Try to figure out things muna. Tama. Ngayon, meron na tayong old school love or meron na tayong natutunan sa old school love na pwede natin i-translate sa Gen Z. We thank you sa pagpapakita sa amin ng old school love kasi never po kayo nagsawa. Supportan tayo. So, thank you for showing that old school love. And we hope na magustuhan nyo tong podcast namin. No, Dre? About love. About love. So, thank you very much po sa mga nag-guide sa amin para magkaroon ng ganitong mindset. And if you think na some of the things that we have said is wrong or medyo off, feel free lang po to correct us. Diba? We like correction. Opo. Yan. We like constructive criticism. Opo. Pero before we end, thank you Purpose. Thank you so much. For sponsoring our video. Thank you. And So hanggang sa muli. Bye. Peace out.